2, 3, come on! Hello guys, it's me again, Tebong's Vlog, and welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking channel ay huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button and hit the all notification bell para maging updated kayo sa mga videos at vlog na i-upload ko. Thank you! For the dapat 9 months yun. Hindi ko rin natapos kasi yun nga, financial problem. Mahirap lang kasi kami guys. Hindi ako kayang pag-aralin ng family ko, ganun. Tapos yun, pagka-graduate ko ng high school, lumuwas ako ng Manila. Nag-working student ako. Sa kabutihang palad naman guys, nakatagpo ako ng isang family na tinuluyan ko, and yun nga guys, naging kasambahay ako. I'm proud to be kasambahay ng buhay ang lahat ng kasambahay dyan. Huwag nating ikahiya yung pagiging kasambahay dahil yun ay isang marangal na trabaho. Kagaya ko, kung hindi ako naging kasambahay for 8 years, hindi ako makakatapos ng pag-aaral ko sa college. Kaya malaking pasasalamat ko dun sa family na kumukup sa akin at tumulong para makapag-aral ako. Thank you po sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. From the bottom of my heart, thank you. Medyo malungkot yung story ng buhay ko. Pero I'm thankful pa rin kasi unang-una hindi ako pinabayaan ni God. And ng family ko, syempre, lagi silang nandyan sa akin, sa likod ko para suportahan ako. And yun guys, since ako yung bunso, syempre, breadwinner, ganun. Ako lang din yung parang sumusuporta sa mama at papa ko. Although lahat naman ng mga kapatid ko guys, lahat na sila may asawa, and pag meron naman sila, tumutulong sila sa financial problem sa mama at papa ko. Pero parang ako na lang kasi talaga yung parang obligado na magbigay ng suporta. Since matanda na rin yung mama at papa ko, and ako na lang din yung inaasahan nila, kaya kailangan kumayon para sa bali 11 kaming magkakapatid, 4 na babae, tapos 6 na lalaki. Ako yung pampito. Hindi ko alam kung saan ako. So yun na nga guys, 11 kami magkakapatid, 4 na babae and 7 lalaki. Tapos bali yung papa ko ay magsasaka lang, and yung mama ko naman is housewife. So yun, bali mahirap ang buhay sa probinsya guys. Hindi ko naman sinasabing totally mahirap, pero parang kung hindi ka kakayod sa pagsasaka, kung yun lang yung ikakabuhay nyo, parang kulang. Kaya nauunawaan ko yung lahat ng mga taga-probinsya na nakikipagsapalaran sa Manila para ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral, para tuparin yung kanilang pangarap.
lahat. Kagaya ko guys, since hindi ako kayang pag-aralin ng family ko dati ng college, yun nga, nag-decide na lang ako na sabi ko, luluwas na lang ako ng Manila, doon na lang ako maghahanap muna ng trabaho, tapos pag nakaipon ako ng pera, saka ako mag-aaral, parang ganun. So yun, after kong graduate sa high school, yung kapatid ko, pinasok ako dun sa amo niya, tapos yun, naging kasambahay ako guys, and masarap ang maging kasambahay guys, lalo na pag ang natuluyan mo is sobrang mababait, supportive at mapagmahal na amo, kagaya nung napuntahan ko guys. Kasi alam nyo guys, hindi nila ako tinuring na iba, hindi nila ako tinuring na katulong yan, ganun. Iba yung treatment nila sa aming lahat, pati sa akin. Parang tinuring nila kaming pamilya nila, to the point na kung ano yung pagkain nila, ito yung pagkain namin, ganun. Tapos kung ano yung mga ano nila binibigay sa amin, ganun. Hindi sila kuripot, kaya sobrang blessed ako na doon ako napunta sa mga boss kong yun. Since hindi ko kaya pang mag-aaral noon ng college, tinulungan ako ng boss ko. Sila yung nagpaaral sa akin ng college, sila yung nagbigay sa akin ng pang-tuition. Ayun guys, kung interesado kayong malaman yung full story nung nagkasambahay ako, ay comment down below kung gusto nyong gumawa ako ng video nung yung istorya ko nung naging kasambahay ako. Nung nag-aaral ako ng college guys, hindi naman sa pagmamayabang, ay may mga achievements naman din ako, and ginawa ko yung parang nararapat para maging proud sa akin. Yung unang-una yung family ko, and second yung mga boss ko na tumulong magpaaral sa akin. Parang participant ako ng isang cooking contest na kung saan lahat ng university sa buong Pilipinas ay parang naglaban-laban. Isang cooking show yun guys, kuha ko. Sobrang parang big achievement ko yun guys sa buong buhay ko, na parang lahat ng paghihirap ko, lahat ng sakripisyo ko ay nagbubunga, parang ganun. Kasi guys, alam mo, dun sa university namin, parang ako yung naging participant nila, and which is nakaka-proud and achievements para sa akin. Kasi guys, bibihira yung isang kagaya ko na probinsyano na makipagpaligsahan sa isang cooking competition na ang kalaban mo is mga top universities sa buong Pilipinas. Bibihira yun guys. Tapos kung gusto nyo guys, gagawa ako ng video nung journey kong yun nung nag cooking contest ako. Tapos masasabi ko rin guys na ako yung breadwinner ng family namin. Since ako nga yung bunso and ako na lang yung walang asawa, parang breadwinner ako guys ng family namin. In a way na yung isa kong kapatid na babae, maaga siyang namatay, and meron siyang 3 anak. Tapos yung 3 anak niya parang iniwan sa amin. Kasi after mamatay nung kapatid kong babae, after 1 year lang ang pagitan, namatay din yung asawa niyang lalaki. Sabi na depressed daw, parang ganun. Kaya halos magkasunod lang silang mag-asawang namatay. Tapos ang nangyayari nun, yung 3 pamangkin ko doon tumira sa amin. Maliliit pa sila nung dinala sa amin. So yun guys, parang ako yung sumuporta sa pagpapaaral sa kanila. Kaya medyo na-late akong nag-aral ng college. Kasi parang pinag-aral ko muna yung mga pamangkin ko. Instead na ako yung mag-aral ng college, nag-stop muna ako for 3 years.
around 4 years yun guys, kasi tinulungan ko yung parents ko na pag-aralin yung mga pamangkin ko, kasi that time elementary pa lang sila and sunod-sunod sila. So yun, naging breadwinner ako guys. Ako yung nagpaaral sa kanila hanggang makatapos sila sa high school. Mahirap guys, mahirap. Hindi ako nagrereklamo na inuna ko sila. Parang I am proud of myself na in a small way, hindi ko man sila napag-aral hanggang college, pero naging part ako nung sa mga pamangkin ko. Sorry kung hindi namin naibigay sa inyo lahat ng pangangailangan nyo dati nung nag-aaral kayo ng elementary and high school. Alam nyo naman yung sitwasyon natin dati. Sorry kasi hindi namin kayo napag-aaral ng hanggang college. Sana huwag kayo magtanim ng sama ng loob, especially sa mama at papa ko or sa lola at lola nyo. Kung time na yun is sobrang higpit nila sa inyo and sobrang kapush yung budget, parang ganun. Sorry kung hanggang high school lang yung naitulong namin sa inyo. Sana huwag kayo magtatayo ng sama ng loob. Ginawa ko tong vlog na to guys, hindi para magpa-awa effect or humingi ng simpatya, parang ganun. Parang ginawa ko tong vlog na to para sa mga makakapanood ay maging or magsilbing inspirasyon sa kanila na hindi hadlang yung kahirapan, hindi hadlang yung mga pagsubok para matupad yung mga pangarap at plano nyo sa buhay. Parang kagaya ko guys, since mahirap lang kami and parang talagang pangarap ko na maihahon sa kahirapan yung family ko, parang gumawa ako ng paraan para matupad lahat ng pangarap at plano ko. And sana sa mga makakapanood nito ay magbigay inspirasyon na instead na parang isipin nyo yung parang yung kahirapan is sagabal or hadlang sa inyong mga pangarap. Bagkus gamitin nyo yun na parang yung strength nyo na tuparin yung lahat ng pangarap. Kung sakali man na mapapanood ito ng mga boss ko dati, boss, unang-una thank you sa lahat ng tulong na binigay nyo sa akin, hindi lang sa akin pati sa family ko. And sobrang thank you kasi hindi nyo ako tinuring na iba. Thank you dahil tinulungan nyo ako makatapos pag-aaral. Thank you kasi sa inyo ko lang lahat na experience yung mga na-experience ng mga mayayaman. Unang-una, kung saan kayo pumunta, sinasama nyo ko, pumupunta kayo sa mga mamahaling restaurant, sinasama nyo ko, pumupunta kayo sa mga mamahaling hotel, nag-check-in kayo, sinasama nyo ko, pag namimili kayo dati, ibinibili nyo rin ako ng ano, especially dun sa mama ng boss ko dati na every time na mag-grocery siya, ako yung kasama niya, ako yung laging gusto niya isama pag mag-grocery siya. Thank you po. And sa mga boss ko naman, thank you sa lahat ng tiwala na pinagkaloob nyo sa akin. Advice ko lang guys, kung meron kayong mababait na amo na tinuturing kayong pamilya, please maging loyal kayo sa kanila. Ituring nyo rin silang pamilya, huwag nyo silang lolokohin kasi bibihira yung makahanap ng mga boss na ganun. Kagaya sa akin, sobrang laki yung tiwala sa akin ng mga boss ko dati. Kaya thank you po sa inyo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ginawa nyo sa akin at binigay nyo sa akin.
lalo na nung nag-aaral ako, sobrang supportive kayo. Naalala ko tuloy guys, nung one time may cooking contest ako sa school, tapos yung mama ng boss ko gumising siya ng maaga, tapos tinulungan niya ako mag-prepare dun sa mga dadalhin ko sa school. Sorry guys, naiyak ako. Ang sarap lang kasi sa pakiramdam guys na naramdaman ko yung love, yung pagmamahal nung nandun ako sa bahay ng boss ko, kasi tinulungan niya ako mag-prepare nung dadalhin ko sa school, tapos nung palis na ako, binigyan niya pa ako ng pera. Baon ko daw, ganun. Pero nagbunga naman guys yung araw na yun guys, kasi nanalo ko ng suscoop. Guys, mag-comment down below nga kayo dyan kung gusto nyo gumawa ako ng video nung nagkasambahay ako. Ikikwento ko sa inyo lahat ng masasayang alaala ko doon. Guys, ginawa ko nga pala tong vlog na to hindi para magpaawa sa inyo or manghingi ng simpatya, parang ganun. Ginawa ko tong vlog na to para magsilbing inspirasyon sa mga makakapanood na una, hindi hadlang yung kahirapan para hindi nyo tuparin yung mga pangarap at plano nyo sa buhay. Second, yung pag nagkaroon kayo ng amo na sobrang babait, kung maganda yung pinapakita nila sa inyo, ay suklian nyo rin ng kagandahan at yung maging tapat kayo sa kanila, kasi bibihira yung mga boss na sobrang babait at pinagkakatiwalaan kayo. Gaya ng mga boss ko dati, sobrang bait nila. At dito na nga po guys, nagtatapos ang vlog ko for today tungkol sa aking buhay. Sana po ay nagustuhan nyo. Medyo boring, medyo malungkot, pero sana magsilbing inspirasyon sa mga makakapanood. And guys, please support me po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po dyan naka-subscribe, please huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button and hit the all notification bell para maging updated po kayo sa mga vlogs pa na gagawin ko. Para happy ako, happy kayo, happy tayong lahat. Thank you, bye-bye.